Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 po ng umaga. Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ikawalo sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito na po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng internet sa bawat Pilipino. Kahapon, pinangunahan niya ang pagpapasinaya ng Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone o NFT project sa Palo, Leyte. Sa ilalim ng Phase 2 and 3 ng NFB, inilatag ang 1,800 kilometers na bagong fiber optic cable sa Cagayan Valley, Calabar Zone, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao. Kasunod ito ng Phase 1 na inilunsad noong April 2024 na saklaw naman ang 1,200 kilometers mula sa Lawag, Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ayon sa Pangulo, sa oras na makompleto ang National Fiber Backbone Project, mas magiging mabilis at mura ang internet sa bansa. Dahil sa panahon ngayon, hindi na privilege ang pagkakaroon ng access sa mabilis na internet. Ito ay pangangailangan na. Kailangan ito sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, at para mapanatili ang koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ngayon, mayroon ng mahigit 13 senador na pumirma sa pinapaikot na resolusyon pabor sa pananatili sa liderato ni Senate President Francis Escudero. Umaasa si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na hindi na magbabago ang desisyon ng mga senador na pumirma sa resolusyong ito sa pagpapatuloy ng liderato ni Senate President Francis Cheese Escudero. Pagdating anya ng July 28 ay maaaring hindi na kailanganin pang magbotohan ng mga senador kung sino ang magiging Senate President. Sa halip ay magsusumite na lang sila ng sulat na may mahigit 13 boto na sila pabor kay Senator Escudero. Sa dami anya ng kanilang boto ay maaaring tawagin itong supermajority. Paglilinaw naman ni Estrada, walang pinaikot na resolusyon kundi tulong-tulong ito sa mga bahagi ng mga senadora. We have enough numbers, more than 13 I suppose. And I think Senate President Cheese Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Hataw Balita ngayon. Magiging bahagi ng minority black sa 20th Congress ng Kamara sina mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kikilatisin nilang mabuti ang mga prioridad na panukalang batas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ang dalawa sa 26 ng House members na nagpahayag na ng suporta kay 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan bilang House Minority Leader sa 20th Congress. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng nagkakaisang posisyon ng House Minority Bloc ng 20th Congress sa impeachment case laban kay BP Sara. This is the second half already of the Marcos administration. If the first 3 years ay medyo the minority still giving some leeway sa administration para ba yung maka-adjust sa governance, this last 3 years, the second half, we will be stricter in this. We will be more discerning and parang talagang yung maniningil part of yung mga plano ng gobyerno. We want to really push for issues that we believe are very important for our people. And we believe that our place in the House is really in the minority.
Paglalaban natin yung lahat ng mga pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayan. Hataw Balita ngayon. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte. Sa isang online post kagabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, makikita ang bise sa nasabing lugar. Mayroon ding larawang ibinahagi ang isa sa taga-suporta ng kanilang pamilya na kasama niya si BP Sara sa The Hague. May caption pa ito na "Welcome back, Vice President." Wala pang inilalabas na detalye ang tanggapan ng pangalawang Pangulo tungkol sa nasabing biyahe ni BP Duterte. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay isang resolusyon para mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court. Ayon kay Senator Padilla, bukas siya sa iba pang mga senador na nais ding lumagda sa kanyang ihahaing resolusyon sa Senado. Dagdag ni Senator Padilla, hindi lang anya basta isang resolusyon ang kanyang isinusulong, kundi isang panawagan ng pagkakaisa, paggalang sa ating soberenya at hostisya para sa dating Pangulo. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na nasa restrictive custody na sa Campo Crame ang 15 pulis na idinadawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero habang isinasagawa ang investigasyon. 3 sa mga ito ang natanggal na sa serbisyo at isa ang malapit ng magretiro. Lieutenant Colonel ang pinakamataas na ranggo sa mga isinasangkot. Nakatalaga ang mga ito sa iba't ibang unit ng PNP. Mayroong galing sa mga rehiyon at mayroon namang mula sa Area Police Command. Posible pang madagdagan ang bilang na ito ayon sa PNP. Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending the investigation on the missing sabungeros. That we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Hataw Balita ngayon. Posibleng simulan na ngayong linggo ang paghahanap sa mga itinapon na bangkay ng mga sabungero sa Taal Lake. Sabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, may FISPAD na tinukoy isang suspect at ituan niya ang magiging ground zero o simula ng mga otoridad sa paghahanap ng mga labi ng nawawalang sabungero. Dagdag pa ni Remulla, hinihinginan niya sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy na simula na sa linggo ang technical diving operation sa Taal Lake kung saan sinabi na isang whistleblower na si Julie Patidongan alias Patidongan itinapon ang missing sabungeros. Merong fish pond list yung isang suspect na tinutukoy natin. Yun ang ating ground zero natin sa start. Hataw Balita ngayon. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makinig ukol sa isinusulong na ban o higpitan ng online gaming sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pag-aaralan ito ng Pangulo. Batid anya ng Pangulong maaring mangyari sa mga gumon sa sugal. Kaya naman pinapaigting ng pamahalaan ang paglaban sa iligal na online gaming sites. Sa ngayon isinusulong na sa Senado ang panukalang batas na magbabawal sa lahat ng klase ng online gambling. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, nababahala siya sa epekto ng online gambling sa mga Pilipino at nais niya ang total ban para rito. Ang Pangulo po ay nakikinig kung ano nangyayari sa ating mga kababayan at kung ano man po ang bill na ipapasa nila, ito'y pag-aaralan mabuti, kung ito'y makakabuti sa ating ekonomiya and at the same time makakabuti para sa taong bayan. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababaon na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino, which then severely affects their mental health. Hataw Balita ngayon.
Tutol umano ang Moro National Liberation Front o MNLF na ipamahagi ang 7 parliamentary seats sa Bangsamoro government na unang nakatalaga para sa Sulu. Ayon kay Commission on Elections o ayon sa Commission on Elections, ayaw ng grupo na mawalan sila ng partisipasyon sa parlamento o Bangsamoro government. Dahil sa isyong ito, naniniwala ang komisyon na ito ang dahilan kaya natatagalan ang Bangsamoro government na magdesisyon kung ano ang gagawin sa 7 seats mula sa Sulu. Bigo pa rin hanggang ngayon ang Bangsamoro government na mabatid kung ano ang gagawin sa 7 parliamentary seats na nakalaan sana para sa Sulu. Alam naman natin kung saan nagsimula ang MNLF. Ang talagang base nila ay naandyan sa mismong Sulu. Siyempre nung nawala ang Sulu sa Bangsamoro, nawalan din sila ng pagkakataon na maaari na makapag-participate na yung mga taga-Sulu dito sa Bangsamoro. So parang ang dating doon, by excluding Sulu, you excluded nga naman the MNLF. Hataw Balita ngayon. Nakikipagtulungan na ang Arms Corps Global Incorporated sa pulisya para matukoy ang naging sanhi ng pagsabog sa kanilang pabrika ng bala ng baril sa Barangay Fortune, Marikina City. Kagabi, kinumpirma ni Colonel Geoffrey Nabida Fernandez na 2 sa 3 mga napaulat na sugatan ay pumanaw na. Nauna nang sinabi ng Marikina Rescue 161 na dinala ang mga biktima sa Amang Rodriguez Hospital. Mayroon sa kanilang tinamaan sa dibdib, tinamaan sa mata at naputulan ng kamay. Nauna nang lumabas sa investigasyon ang pulisya na sumabog ang tinatawag na primer na isa sa component para makagawa ng bala. Pero ano itsura ng primer? Ito yun kasi ay ano pa? Buo pa siya. Pero yung primer, pag hindi na yun buo, ito yung sa bala, itong parting to. Na pag pinalo yan, diba? Pero yun ay buo pa. Hataw Balita ngayon. Inilunsad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang real-time short message service at email notification sa mga lalabag sa no-contact apprehension policy. Makatatanggap ng notification ang motorista oras na ma-verify ang kanyang violation sa NCAP. Sa SMS, makikita ng violator ang MMDA NCAP bilang sender, habang sa email naman ay no reply at mmda.gov.ph. Walang payment link sa mga isisend na notification ng MMDA upang maiwasan ang anumang uri ng scam. Hataw Balita ngayon. Samantala, nakahandang magsampa ng reklamo ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban sa isa nilang traffic enforcer dahil sa pangingikil. Ito ang nag-viral sa social media matapos sitahin ang isang drop side pickup truck dahil sa not for hire violation. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, colorum at hindi not for hire ang nakikita nilang paglabag ng may-ari ng pickup. Aminado ang MMDA na nagkamali ng huli ang kanilang enforcer. Kahit na po pribadong sasakyan, pag ginagamit po for hire, ay dapat nakarehistro at meron pong Certificate of Public Convenience sa LTFRB. Ang violation po niyan, hindi po not for hire. Ang violation po ay colorum. Hindi lamang po siguro nakikinig yung aming enforcer noon po itinuro ito sa kanya, kaya hindi niya po maipaliwanag kung ano po yung violation. Hataw Balita ngayon. Hinitingnan ng Metropolitan Manila Development Authority na alisin ang window hours sa coding sa panahon ng EDSA rebuild. Layo nito na mabawasan ang dumadaang sasakyan sa EDSA habang inaayos ang kalsada. Sa kasalukuyan, maaaring bumiyahin na ang mga sasakyan na sakop ng coding sa window hours. Yan ay sa pagitan ng 10:01 a.m. hanggang 4:59 p.m. at mula naman 8:01 p.m. hanggang 6:59 a.m. sa susunod na araw. Well, definitely reduction ng volume. Baka
At most siguro, alisin na lang namin yung window insofar as EDSA is concerned. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila na makakatanggap ng tamang sahod ang mga enforcers ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB. May huli man sila o wala. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso, hindi nila kailangang magparami ng mahuhuli. Binalaan ng mga enforcer na magtino at mag-focus sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko at hindi lamang panay panghuhuli ng mga may violation. Inirereklamo naman ng ilang mga motorista ang umano'y maling panghuhuli sa kanila kahit wala silang violation. Ang traffic enforcement is traffic assistance. Hindi violation lagi ang hinahanap natin. Anyway, may huli o wala, may sweldo. Ang tanong lang naman kailan. Hataw Balita ngayon. Ipatutupad na ng mga kumpanya ng langis ay ikalawang linggong sunod na rollback sa presyo ng petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, 70 centavos ang matatapya sa kada litro ng gasolina, 10 centavos sa diesel at 80 centavos sa kerosene. Ang rollback ay epekto na naging ceasefire deal ng Israel at Iran. Muling lilipad na magkatuwang ang mga fighter jet ng Philippine Air Force at US Pacific Air Force para sa ikalawang iteration ng Code Thunder exercise ngayong taon o COPE Thunder 25-2. Mas mataas na antas ng pagsasanay at mas malawak na air at ground military exercise ang isasagawa sa pagitan ng dalawang hukbong himpapawid. Mahigit 2,500 na personnel ang makikibahagi sa pagsasanay. Sa Philippine Air Force, 2,301 personnel kasama ang mga air assets tulad ng FA-50PH, A-29B Super Tucano, AW-109 helicopters, S-76A at ang S-701 Black Hawk helicopter. Mula naman sa US Pacific Air Force, 225 personnel at ang makabagong F-35 fighter jets. As a treaty ally, we cannot escape the fluidity of our operational environment, especially the South China Sea. It brings us a greater degree of interconnectedness. We're looking forward to honing those tactics, techniques, and procedures that shape our operational and tactical missions here in the Indo-Pacific. We're looking forward to learning about each other's backgrounds, why our air forces operate the way they do, and as we go forward and face new challenges that we don't expect, what each party brings to the table and how we can continue to succeed as an alliance and strengthen our coalition endeavor. Hataw Balita ngayon. Nagtapos na ang 3,000 tauhan ng Philippine Army at 2,000 tauhan ng US Army sa Salaknib 2025 Joint Military Exercise sa compound ng Fort Ramon Magsaysay sa Palayan City, San Nueva Ecija kahapon. Kabilang sa lumahok sa pagsasanay ay mula sa 51st at 71st Infantry Division, Combat Engineering Regiment, Army Aviation Regiment, Special Operations Command Philippines at sa US Army naman ay galing sa 25th Infantry Division. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Philippine Army, ang Salaknib ay isinasagawa ng Pilipinas at ng Amerika na naglalayong pahusay ng kahandaan sa pagtatanggol sa pagbuo ng Tactical Interoperability at Military Defense Treaty. Samantala kung dati kada taon ginagawa ang training ng Salaknib na kadalasan sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, ngayon isinagawa na nila ito sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. Mas large scale and hindi lang siya sa Fort Magsaysay. Pumunta ng Gamo de la Cruz, sa Gamo, Isabela, tapos dito yung sa Dingalan. Environment that you do not control is a simulation of a crisis scenario. So, nire-rehearse natin to para malaman kung ano pa yung mga challenges natin. And then, this is what we will take again sa next iteration ng mga exercise. Anong intervention para hindi na, o para ma-overcome natin yung challenge. Hataw Balita ngayon.
Balita sa iba't ibang panig ng mundo. Hinamon ng higanteng Chinese surveillance camera manufacturer na Hikvision ang utos ng gobyerno ng Canada na ipatigil na ang operasyon nito sa kanilang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Daghain ng notice of application ang Canadian unit ng Hikvision sa Federal Court upang hilingin ang judicial review sa desisyon ng Canada noong Hunyo 27. Kasabay nito, hiniling din ng kumpanya sa korte na huwag ipatupad ang utos hanggang sa magdesisyon ito sa kanilang aplikasyon. Ayon sa kumpanya, nagpatuloy na ang normal nilang operasyon ngayong Lunes matapos makipagkasundo sa Attorney General ng Canada na payagan silang gawin ito habang nakabinbin ang desisyon ng korte sa kanilang mosyon. Matatandaang naharap ang Hikvision sa maraming sanksyon at restriksyon mula sa Estados Unidos sa nakalipas na 5 taon dahil sa pakikipag-ugnayan nito at paggamit ng kanilang kagamitan sa Xinjiang region ng China. Itinanggi ng gobyerno ng China ang lahat ng akusasyon ng pang-aabuso sa karapatang pantao sa Xinjiang at binatikos ang mga kumpanya na nagnanais na matanggal ang Xinjiang sa kanilang supply chain. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Nakatakdang mag-usap sa US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House. Ito'y kasabay ng indirect na pag-uusap naman ng Israel at Hamas para sa isang hostage release at ceasefire deal sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Celine Singka. Malaki ang pagkakataon na magkaroon ng kasunduan ngayong linggo. Ito ang paniwala ni US President Donald Trump, lalo na sa nakatakdang pag-uusap nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House. Inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang tungkol sa 60-day ceasefire deal na niluluto ng US sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group. Kasama na rin ang pagpapalaya sa mga bihag, pag-urong ng Israeli troops at ang tuluyan ng paghinto ng 21 months na Gaza War. Nais din ni Netanyahu na pasalamatan si Trump sa pagtulong ng US sa pagpapabomba sa mga nuclear sites ng Iran. Nakatakdang mag-usap ang dalawang leader sa isang private dinner sa halip na sa Oval Office kung saan pangkaraniwang nagaganap ang pagpupulong ni Trump sa mga dignitaries. Klein Singka, humahataw sa balita ngayon. Malaki ang posibilidad na maisama sa listahan ng priority projects ng bansa ang bagong panukalang oil pipeline papunta sa baybayin ng British Columbia. Ito'y ayon sa pahayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney, ngunit sinabi niya na hindi ang pamahalaan ang magsusulong nito. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Dahil sa malaking economic opportunity, resources at expertise na mayroon ang Canada, maaaring ituring na ang oil pipeline ay mahalaga sa buong bansa. Ngunit sinabi ni Canadian Prime Minister Mark Carney, hindi direktang isusulong ng pamahalaan ang proyektong ito. Sa halip, ang mga pribadong kumpanya ang aniyay dapat magpanukala sa nasabing proyekto. Samantala, ipinahayag din ni Carney na suportado nito ang 16.5 billion Canadian dollars carbon capture project sa Alberta. Naniniwala ang punong ministro na nakatulong ito na mabawasan ang polusyon sa pamamagitan ng oil production, kaya kailangan din itong maisama sa priority list. Ang mga pahayag ni Carney ay kasunod ng pagpasa sa bagong batas na magpapabili sa pag-aproba sa mga major project ng bansa gaya ng pipelines at minahan. Ang Canada ang pang-apat na pinakamalaking oil exporter sa buong bansa. Kaya nais ng Canada na palawakin ang ekonomiya nito at mabawasan ang pagiging dependent nito sa Estados Unidos, kung saan nasa 75% ng kanilang export ay ipinadadala sa US. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.
Nandito pa rin po tayo sa Barangay Industrial Village Complex, Marikina City, kung saan magsasagawa tayo ng medical mission mamaya po. At ngayong umaga, makakapanayam din natin si Ginoong Fernando Pandot Mira, ang punong barangay, para alamin ang kalagayan ng mga residente rito. Good morning po sa inyo, Kap Pandot. Ayan. Magandang umaga po naman, Mama Ani. Ayan. Yung palayaw nyo is Pandot. Why Pandot? Galing po ito sa Fernando, no? Kaya bata pa lang ako, ito na po yung tawag sa akin, Pandot. Opo, ganda naman. Ano po? Kinalakihan na yan. Opo, kinalakihan Kapitan po talaga. Pandot. Ayan. Kap, pagpunta namin dito, una-una si Layan, napakaganda nitong barangay mo. Larawan ito ng isang mayabong na lugar. Tama ba yung aking observation na mayabong ang lugar mo? Hindi naman po ganoon kayabong, pero makikita po natin dito kasi kaya magandang tingnan yung kalinisan at yung ating barangay hall. Talagang sinikap natin na maihingi ang proyektong ito sa mga congressman, no, kay Congressman BF. Kaya ito ay napalaki natin ng yung building galing sa project ng DPWH. Ngayon kasalukuyan po dahil kay Senator Coco Pimentel, nagbaba rin siya ng pondo rito para mas maisaayos pa yung barangay hall. Oo, kasi napakaganda. Pagka pupunta yung mga tao dito, maalwan sila na nakakakilos. Ano po? Okay. Now, puntahan na natin. Pag sinabing Marikina, hindi lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na, ay, naku, baha dyan. Dito ba sa barangay ninyo? Dito sa nasasakupan mong mga lugar? Can you describe, ano ba yung mga binabaha dito? Yung lugar po namin dito sa Ulandes, ito yung mataong lugar kasi malapit sa ilog. Kapag talagang tumataas yung tubig ilog, talagang apektado kami, no? Ito'y umaabot minsan lagpas tao. Kaya talagang apektado kami. Dito sa harap ng barangay hall, inaabot din to hanggang dibdib yung tubig na baha. Pandot, sa description nyo, mukhang mahirap. Kasi napakataas dyan sa Ulandes. Ano po, binabanggit nyo, isa sa mga barangay na nasasakupan nyo. Itong harap ng barangay, hindi rin biro dahil walang makakadaan ang mga sasakyan dito. Sa madaling salita. Pagka ganito, ibig sabihin, lalo na ngayon, issue ng leptospirosis, dengue, malaman nga po namin, dito sa barangay nyo, ano ba yung mga serbisyong medikal na kasalukuyang inaalok? Pati na po yung barangay health center ninyo sa mga residente. Sa barangay health center po, may mga maintenance naman po dyan. No? Yung katulad ng mga sa high blood, sa diabetes, sa ubo para sa mga bata. Yun lang naman po. Medyo minsan kinakapos dahil siyempre sa kaliitan ng pondo ng gobyerno. Pero tuloy-tuloy naman po yung serbisyong kanilang ginagawa. Okay, nabanggit nyo nga po. Ayan, mayroon naman yung mga maintenance, pero kalimitan kinakapos ito dahil totoo naman po yan mga kasambahay. Limited din yung pera ng local government. Ano yung kalimitang ininudulog ng mga sakit ng mga residente nyo dito? Pwede ba natin maituring na sapat yung pasilidad, binibigay? You made mention about the gamot, medyo kinakapos din talaga. Sige nga po, Pandot. Ang serbisyo po yung libreng check-up, may mga doktor naman tayo sa health center, may mga schedule po dyan, at ganun din po yung mga bunot ng ngipin, no? At yung mga gamot naman po, minsan yung mga senior citizen natin, pupunta sila sa health center para humingi ng maintenance. Dito po sa barangay, nagbabudget din po tayo ng konti para sa mga maintenance, tulad ng mga amlodipine, sa high blood, at iba pang gamot, no? Kaya kahit papaano na nabibigay naman natin yung pangangailangan ng ating mga residente. Ayan, ang katotohanan talaga, nagkukulang pa talaga. Kulang po talaga. You need partners also, no? Tutulong sa inyo. Ayan. So, isa yan sa mga rason kung paano natutugunan ng barangay yung pangangailangan ng mga residente nyo dito. Partnering, like dito po sa UNTV, sa MCGI. Tama po? Opo. Okay. At ako naman po, masayang-masaya kapag may ganitong programa na lalong-lalo na yung MCGI Cares nung pumunta rito. Kadalasan naman po, yung pakikipag-ugnayan po ng MCGI dito sa Barangay Industrial Valley ay talagang tuloy-tuloy naman po yan, no? At mabuti, maayos po yung aming relasyon. Kaya madalas natutulungan po talaga ako ng MCGI. Kaya lubos yung aking pasasalamat, no, sa UNTV at MCGI po. Okay. Kap, more or less, mga ilan ang mga constituents mo dito po?
nasa 23 na kami population. 23,000? 23,000. Okay, 23,000. Ngayong panahon na yon. Opo. Okay, ito na yung panahon na 23,000 po kayo. Saan nyo ini-evacuate itong mga tao dito every time na may baha dito po? Yung iba, yung talagang mababa lang ang bahay kasi kadalasan matataas na yung bahay din sa Holandes, no. Dito meron tayong basketball court dito sa Industrial Valley Subdivision. Doon po natin sila dinadala yung talagang walang mapupuntahan, no. At yan naman ang gobyerno alaga naman yan, no. Kapag nandiyan sila, nadadalan sila ng pagkain at may mga individual na tao o mga samahan na tumutulong naman po. Okay. At this point po, dahil mamaya po mag-start na yung medical mission dito sa barangay ni Cap, ano po yung gusto nyong mensahe na iparating sa ating mga constituents nyo? And of course, kung mayroon pa kayong mga dapat na pasalamatan, nasa inyo po ang pagkakataon, Kapitan Pandot. Unang-una, pasasalamat po sa MCGI Cares at sa UNTV sa mga ganitong pagkakataon ng proyekto, no, sa medical mission. Yung mga kabarangay, samantalahin po natin yung ganitong pagkakataon dahil hindi po ito palagi. At sana kapag kami maganitong proyekto, samantalahin po natin dahil malaking tulong po ito para sa ating kalusugan. At bigyan po natin ng panahon yung ating kalusugan dahil mahalaga po, no, sa lahat kailangan malusog po tayo talaga. Kaya muli maraming salamat po sa MCGI at sa UNTV. Okay, first time nyo rin nakasakay dito sa First Innovation ng Kuya Daniel. Opo, first time po kaya medyo naninibago ako dahil first time ko ma-interview sa ganitong lugar. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat. Mga kasambahay, papasalamat tayo kay Ginoong Fernando Pandot Mira, ang punong barangay ng Barangay Industrial Village Complex, Marikina City, kung saan gagawin maya-maya ng konti ang medical mission. Maraming salamat sa Diyos po. Gagamitin na lamang bilang isang healthcare service facility ang ipinatayong Governor's Mansion sa Catanduanes. Ayon kay Governor Azanza, nais niyang mapakinabangan ito ng mas maraming Katandunganon. Ang nasabing gusali ay pinondohan ng national government na nagkakahalaga ng 98 million pesos. Nitong nakarang July, ipinakita ng Catanduanes Provincial Government ang naturang gusali. At ang pangunahing pangangailangan po talaga ng probinsya ay maisaayos ang healthcare system. Lalo na yung problematic na nabubulok na mga facilities sa Eastern Bicol Medical Center or EBMC. Hataw Balita ngayon! Nakahanda na ang nasa mahigit 4,000 family food packs na handang ipamahagi sa mga maapektuhang pamilya sa Ilocos Norte sa posibleng epekto ng bagyong Bising. Si Alan Manansala humahataw. Naiproposisyon na ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ng Ilocos Norte ang 4,141 family food packs sa 7 lokasyon sa lalawigan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Bising. Kabilang dito ang mga lugar sa Bana, San Nicolas, Pasukin, Solsona at Pagudpod. Ayon sa PSWDO, may dagdag pang 25,800 food packs at 4,100 non-food items tulad ng hygiene at sleeping kits mula sa DSWD Lawag Warehouse na ipamamahagi sa ilang bayan. Inaasahan din ang 5,000 food packs mula sa DSWD Central Office ngayong linggo. Kabilang sa mga binabantayang high-risk areas ang Solsona, Dingras, Pagudpod at Adams dahil sa banta ng pagbaha, soil erosion at landslide. Layunin ng PSWDO na matiyak ang mabilis na tulong at sapat na supply para sa mga residenteng maaapektuhan ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, inaasahang uulan ng 50 hanggang 100 mm sa Ilocos Norte at Sur hanggang Martes ng tanghali dahil sa habagat. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon.
Sa kauna-unahang pagkakataon, dumalo ng flag raising ceremony ang mga bagong upong opisyal ng Naga City. Dito ay sinusulong ng mga bagong pinuno ng lungsod ang kauna-unahang executive order na pinirmahan ni Mayor Leni Robredo na zero tolerance policy sa korupsyon. Si Ryan Salatandol humahataw. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay dumalo sa Monday flag raising ang mga bagong upong opisyal ng lungsod ng Naga. Kabilang na si former Vice President Leni Robredo na ngayon ay mayor na ng Naga City. Sa unang linggo ng panunungkulan ni Robredo bilang alkalde, pinirmahan nito ang executive order tungkol sa zero tolerance policy against corruption. Kasama din sa mga prioridad sa lungsod ang mass regularization program sa mga empleyado ng lungsod. Base kasi sa impormasyong nakuha ng punong ehekutibo, mas marami ang contractual employees kaysa mga regular na. Kasama rin sa mga ibinalita ng bagong administrasyon ng Naga ang mga nagawa nila sa unang linggo pa lamang ng panunungkulan, kagaya ng free shuttle para sa mga Nagenyo na galing sa Naga City Hall patungo sa Naga City General Hospital at vice versa, mga clearing operations ng drainage system at pagsasaayos ng Raul S. Rocco Library sa syudad. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. At ganoon din po sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 2 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 119, 172. Awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katwiran. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-8 sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.